All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Says Lord, palapalan ng mga Diyos. May buntag sa Pagbiling Diyos, so may buntag sa natapusan na ito. Salamat sa Pagbiling Diyos na itagaan sa Pagbiling na padayon na mga sa ulog sa ilang ipapahulay. Magsalamat sa kanay na pagkampit mo Diyos sa Pagbiling Diyos. O katong isintro, ito na nagkasingkas sa mga pagdayang pagsimba mag-imay pagpasalamat sa Pagbiling Diyos. Sa pagsugod, mag-apit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko lang may mga mga Diyos ang walaan, tagiya sa gabi, bubuhat sa langit at siyurka. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Chico, Diyos na Petros, Diyos na Israel, Diyos na Sanggan, Sangga Church, may buntag ang pinakamalaman sa pagsusalamat o Diyos sa iyong kaayo, sa iyong bugmog, kaluhigan, salamat sa pagpabot ni Matangnaw, Diyos, salamat sa kusog kabasog ng salawan sa iyong bugmog, kaluhigan. O nagahangin kami kanimo Diyos, ikaw Diyos magluban ka na mo sa among pagdayang pagsimbang pag-himay, pagpasalamat ka na kanimo, ikat sa pagsugod Diyos, sa joyful song, sa Bible reading, sa mga pasalamat sa mga kanakan, sa Bible study ng Panginoon sa pagbabali, sa paghandam sa dakilang pag-ibig ng mga Jesus, sa pagbibigay ang sa closing prayer, sa mga panibahon, ikaw na Diyos mo. Mauna ka na mo, mag-guide ka na mo, ikaw Diyos, mag-awan ka na mo, ayaw kayo pasagi o Diyos, gaya kami o Diyos, hallelujah. O ginata Diyos, nga bubuhan mo kami sa mong balang presensya, dihugan sa mong balang Espiritu o Diyos. Hallelujah. O sa Diyos ko, paayos mo sa kapatian, masulat sa mga problema sa sa kapatian, o ikaw Diyos mo, nagtagpos mo pagkinaman mo tubag sa mga pagkampo. O kuha mo pagkaklan mo sa kahit sa taliwala o Diyos. Hallelujah. Ikananggan ang iyang isa di ko sa mata, na mong madawat sa gamanang parang Jesus. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Praise God. At today, God, mag-English pinagin sa joyful song. Sa Diyos akong sa'yo, sa kanang panahon,
Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord.
power, might, glory belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Praise the Lord. Nabuta sa tanang ng tungkol, ilalay ko ng Diyos sa mga glorious songs. Amen. Praise the Lord. My Jesus, my Savior, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My heart, my
Lumubog himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma, nga walay katapusan. O Diyos, ang likod mo, ang gugma mo. Lumubog himaya
kapayapaan, kanilang pag-ibig, pagmamahal, kapag-atawa, mapagpala mula sa ating kandilang Diyos ay sumasa atin sa magang ito. Shout to Lord, palagpagan natin ang Diyos. Thank you, beloved Esmeralda. Thank you, beloved Mami, ang ating song leader. At salamat sa ating dakilang Diyos sa presensya natin dakilang Diyos. Amen. At tayo po ay dadaw sa ating Bible reading po, mga minamahal. Ang ating pong Bible reading ay Book of Isaiah po, mga minamahal. Binabalik-balikan po natin ito dahil ito po yung katuparan ng pangako natin dakilang Diyos sa ating panahon ngayon. Sa magitan natin ng mga pinili ng Diyos upang tayo maglingkod ng tapat sa Kanya. Isaiah Kapitulo 65, versikulo 1 hanggang 25 po, mga minamahal. Pagkatapos nito, ating Panginoon si beloved Mami, beloved Angel, beloved Sir, beloved Aaron, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Parusa at kaligtasan. Sumagot ang Panginoon, nagpakilala ko sa mga taong hindi nagtatanong tungkol sa akin. Dadagpuan nila ako kahit na hindi nila ako hinahanap. Ipinakilala ko ang aking sarili sa kanila kahit na hindi sila tumatawag sa akin. Patuloy akong naghihintay sa mga mamamayan kong matitigas ng ulo at hindi sumusunod sa mabuting pag-uugal. Ang sinusunod nila ay ang sarili nilang isipan. Ginagalit nila ako. Ipinapakita nila sa akin ang patuloy nilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng paghahandog sa mga halaman at pagsusunog ng mga insenso sa bubong ng kanilang mga bahay. Umupo sila kagabi sa mga libingan at sa mga lihim na lugar para makipag-usap sa kaluluwa ng mga patay. Kumakain sila ng karning baboy ng iba pang pagkain na ipinagbabawal na kainin. Sinasabi nila sa iba, huwag kang lumapit sa akin, baka ako'y malungisan. Mas banal ako kaysa sa iyo. Naiinis ako sa ganitong mga tao, at ang galit ko sa kanila ay parang apoy na nagniningas sa buong maghapon. Sinabi pa ng Panginoon, makinig kayo, nakasulat na hatol para sa aking mga mamamayan. Hindi maaaring manahimik na lamang ako. Maghihiganti ako. Gagantihan ko sila ng nararapat sa kanilang mga kasalanan, pati ang mga kasalanan ng kanilang mga ninuno, sapagkat nagsunog sila ng mga insenso at nilapastangan ako sa bundok ng mga burol. Kaya, gagantihan ko sila ng nararapat sa kanilang mga ginawa. Sinabi pa ng Panginoon, hindi sinasira ang kuko ng ubas na may mga sirang bunga, dahil ang magandang bunga ay mapapakinabangan pa. Ganyan din ang gagawin ko sa aking mga mamamayan. Hindi ko sila lilikulit lahat. Ililigtas ko ang mga naglilingkod sa akin. May tikra akong mga buhay sa malahi ni Jacob, pati sa lahi ni Judah, at sila ang mamamana ng aking lupain na may maraming mundo. Sila na aking mga pinili at mga lingkod, ang siyang nagtirahan sa lupain ito. Pagpalain ko silang mga lumalapit sa akin, ang malampag ng Sharon, at Akor ay magiging pastulan ng kanilang mga hayop.
Pero paparusahan ko kayong mga nagtakpil sa akin at nagbalimala sa banal kong mundo. Sa halip ay naghandog kayo sa mga Diyos-Diyosang pinaniwalaan ninyong nagbibigay sa inyo ng swerte at magandang kapalaran. Kaya inilaan ko sa inyong lahat ang kapalarang namamatay, sapagkat nang tumawag ako, hindi kayo sumagot. Nang nagsalita ako, hindi kayo nakinig. Gumawa kayo ng masama sa harapan ko. Kung ano ang ayaw ko, iyon ang ginagawa ninyo. Kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing, ang aking mga lingkod ay kakain at iinom, pero kayo ay magugutom at mauuhaw. Matutuwa sila, pero kayo ay mapapahiya. Aawit sila sa tuwa, pero kayo ay iyak sa lungkot at sama ng loob. Ang inyong mga pangalan ay susumpain ng aking mga pinili, at ako ang Panginoong Diyos ang papatay sa inyo. Pero ang aking mga lingkod ay bibigyan ko ng bagong pangalan. Ang sinumang magsasabi ng pagpapala o manunumpa sa lupain ng Israel, gagawin niya ito sa pangalan ko. Ang Diyos na tapat, sapagkat kakalimutan ko na ang mga nagdaang hirap, at ito'y papawiin ko na sa aking paningin. Makinig kayo. Gagawa ko ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at lupa ay kakalimutan na. Kaya mag-alala kayo at magdiwang nang walang hanggan sa aking gagawin. Sapagkat ang Jerusalem ay gagawin kong kagalakan ng mga tao, at ang kanyang mga mamamayan ay magbibigay din ng kagalakan. Magagalak ako sa Jerusalem at sa kanyang mga mamamayan. Hindi na marinig doon ang iyakan at paghingi ng tulong o mga pagkain. Doon ay walang mamamatay na sanggol o bata pa. Ang sinumang mamamatay sa gulang ng 100 taon ay bata pa. At ang mamamatay na hindi pa umabot sa 100 taon ay turing na pinarusahan ko. Sa mga panahon niyon, magtatayo ang aking mga mamamayan ng mga bahay at itirhan nila ito. Magtatayo sila ng mga ubas at salahin ang aanin ng mga bunga ito. Hindi na ang mga kaaway nila ang makikinabang sa kanilang mga bahay at mga tanim. Sapagkat kung paano ang punong kahoy ay nabubuhay ng matagal, ganun din ang aking mga mamamayan, at lubos nilang pagkinabangan ang kanilang pinaghirapan. Hindi sila magtrabaho ng walang pakinabang, at ang kanilang mga anak ay hindi daranas ng kamalasan, sapagkat sila ay mga taong pinagpala ng Panginoon, at ang kanilang mga anak ay kasama nilang pinagpala. Bago ba sila manalangin o habang sila ay nanalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Sa mga araw na iyon, magkasamang kakain ng asong lupo at mga tupa, pati ang mga leon at mga baka ay kakain ng damo, at ang mga ahas ay hindi na manuklaw. Wala nang maminsala o gigiba sa aking banal na bundok ng Siyon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ating nanyayahan si Bilawin Angel siya ang unang magbigay ng pasalamat sa ating dakilang Diyos.
All Thy praise, glory, honor, power, might, thanksgiving belongs to Jesus. So, Jesus. Napasalamat sa Diyos dahil sa araw kita na dahil nasimba kami sa instruction ka na kanal sa tubig simana, sa yung paligay ka na kanal sa mga taon-batan, sa pumutan at sige sa pumubratian, napasalamat sa puso ng Diyos sa iyong paligay ka na kanal sa mga sigasya sa kadalaman o sa iyong pagbabay ka na kanal sa takasa, sa pagsuyin sa pagsayin ng komunidad sa komunidad at sa pagsayin sa syudad o kasama sa gusto ng Diyos sa panalangin sa material, physical, financial, or spiritual. Pagdalang ko ito, ito may amas ng Diyos. Thank you, Reverend Angels, and pasalamat sa ating Diyos. Lord, talagang ada sunod pagkatawag si Beloved Sir, siya ang sunod na maghatag o pasalamat sa ating dakilang Diyos. All Thy praise, glory, honor, power, and Savior belong to Jesus. Pasus ko kita sa Santo Pagkatama tayong Siguro Mataga, susunod tayo ng ipagkita ng labay ng natingan sa tumatang ng ibig ng Diyos ng masyado sa mga sa away. O pasaw sa Diyos ng gabay sa ating simana sa ating mga bito sa pagmalay, sa pagkakaw, sa kusila, sa trabaho. O pasaw sa Diyos sa bulan sa Diyos sa puso ng foto nandun kayo sa mga Diyos. Thank you, Reverend Sir, sa pasalamat sa ating Diyos. So, Lord, talagang so, gusto ko siya pagkawag si Beloved Aaron. Pasalamat sa ating dakilang Diyos. All Thy praise, glory, and power, and Savior belong to Jesus. This mercy sa ben sa mga nangyayari sa mga simang nangyayari sa gawin natin sa pag-ibig sa mga spiritual sa pagtrabaho ng Espiritu sa problema sa pagbabayan ng mga malaman ng Pwes sa partners pagbabayan natin sa mga sa pagbabayan ng mga tao na siya sa mga brothers with them pagbabayan tayo ng mga sa mga diyan sa mga trainers. Thank you, Beloved Aaron, sa pasalamat sa dakilang Diyos. So, Lord, palapagan natin ang Diyos. Kung dala po tayo sa ating Bible study, at bago tayo makinig sa ating pag-aralan, sulitan natin muna ang ating dakilang Diyos. Si Jesús al terminar,
Salamat sa Panginoon Diyos. At dadagog tayo sa ating Bible study ng pag-aralan po natin, patuloy natin pag-aralan ang Book of Deuteronomy po ang ating ang ating pong mga napag-aralan ay tungkol sa maring tagubilin ni Prophet Moses sa sabayan ng dating dakilang Diyos, ang Israel. So kagabi, ang pag-aralan natin ay ang gantimpala sa katapatan. So, mga utos ng Diyos ay ibinigay sa pamamagitan ng kanyang lingkod na si Prophet Moses. At ito'y marining sinasabi na kailangan na gawin. At sa paggawa, sa pagsunod, sa pautusan ng ating dakilang Diyos, mayroon pong gantimpala bilang tapat na lingkod sa ating dakilang Diyos. So yan po yung ating Bible study kagabi. Ngayon, ang ating pag-uusapan ay chapter 8 ng Deuteronomy, verse 1 to 20. So, babasahin lang po natin ito at bibigyan po natin ng counting paliwanag. At madali lang po maintindihan po ito ngayon naman. So, ang title nito, ayon sa version ng Bible na ginagamit ko, huwag kalilimutan ang Panginoon. So, ito ay matinding bilin ni Prophet Moses sa sambahayan ng Israel. Huwag kalimutan ang Panginoon. So, napaka-importante po sa atin itong utos na ito. At sinabi natin kagabi, bakit ganito ang ating mundo, ganito ang ating bansa, dahil hindi na nasusunod ang utusan natin dakilang Diyos. Hindi na po nasusunod ang kautusan ng ating dakilang Diyos. Bagkos ang namamayagpag ngayon ay kadiliman or darkness. Hindi mo alam, no? Kung bakit ginusto ng tao ang mapasama sa kadiliman. No? So, dito sa mundo, kapag ikaw ay nasa kadiliman, napasama sa kadiliman, parang sa tingin mo ay ikaw ay powerful, ikaw ay magaling, ikaw ay kung sino ka, no? Parang somebody na magagawa mo lahat. Kapag ikaw ay sumama, nakilako, nagpaulipan sa kangipnik, kapag ikaw ay kasama sa kadiliman, akala mo Diyos ka na, magagawa mo na lahat. Yan po kasi yung promise ni Satanas. No? Kaya noon ako, sinabihan ako ni Satanas na gagawin akong mayor, gagawin akong gobernador, gagawin akong congressman, gagawin akong senador, hanggang karating ng presidente. Depende siguro sa kasamaan ko, no? Yan po mga ganun. Pero sinabi ko yan na ang sagot ko ay simple lang. Mas mabuti pa na ako'y kakain ng lamong na saging kaysa
mamuhay ako sa kadiliman. Yan po mga minamahal. Yan po yung sagot ko. Yan po mga minamahal. Kasi ang Diyos ay, alam ko, naging tao ako dahil mayroong gagampanan, no? May gagampanan ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Lahat naman tayo, mayroong kanya-kanyang kuling. Lahat tayo mayroong kanya-kanyang kuling. Mayroon tayong purpose bakit nandito tayo sa mundo. Kahit na sabihin mo, basurero ka, kaya sabihin nila, basurero lang yan, ay nak, basurero lang yan. Hindi po. Porque basurero ay walang papel na ginagampanan sa mundo. Tingnan nyo lang kung walang mangunguliktan ng basura tulad ngayon. Ilang buwan na walang mangunguliktan ng basura sa atin dito. Tingnan nyo yung kalsada. Kasay-asayan ng mga basura. What if kung aabot na ng ilang buwan, baka magkakasakit tayo. Kaya napakahalaga ang bawat isa sa mundong ibabaw. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi nakapagtapos. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi nakapag-aral. Wala ka ng silbi sa mundo. Lahat tayo ay mayroong kanya-kanyang papel sa mundo. Yan po mga mayroon. Pero, sad to say, napakaraming tao na umanin sa kadiliman. Kaya nangyayari sa ating panahon ngayon, masyadong mahirap dahil kumikilos yung kadiliman. Kapag kumikilos ang kadiliman, nagkakaroon ng napakaraming problema. Yan po mga meron. Sunod-sunod yung mga parusa ng Diyos upang ang mga tao ay bumalik sa kanyang paanan. Yan po mga meron. Kasi hanggang may buhay pa, hanggang may buhay ka pa, mayroon ka pang pag-asa na makabalik sa paanan ng ating dakilang Diyos. Hindi mag-forget dahil ito ay masama ngayon, ay wala ka lang karapatan na magiging anak ng Diyos. Hindi ho. Bagos mayroong Bible verse dyan, yung si Dimas, doon sa cross, na na-misinterpret naman ng mga ibang mga Kristiyano sa kanilang mga ngaral na si Dimas daw ay naligtas kahit masama. Kaya bilis lang gumawa ng masama dahil maliligtas din sila. Hindi naman si Dimas sinabihan na magpuputismo ka muna, magpamilyo ka muna, manampalataya ka muna. Diba? Yan yung claim nila. Pero hindi ko yan totoong ibig sabihin dyan. Hindi natin alam na si Dimas, sa puso at isipan ni Dimas, kung ano siya. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Bagkos, sa panahon na siya nagsisi, nakita ng Diyos ang kanyang katapatan. Yan po mga minamahal. Pero hindi ibig sabihin na tularan natin si Dimas na magpakawalang hiya tayo, tapos maliligtas tayo. Kasi nga, once and always hindi po totoo yan. Ang Diyos ang nakakaalam sa ating puso at isipan. Hindi natin alam ang puso at isipan ni Dimas kung ano ang nakita ng Panginoon sa kanya. Kaya, huwag natin isapalaran ang ating kaligtasan sa maling aral na sinasabi ng ilang mga Kristiyano ng mga aral. Yan po mga minamahal. So,
isang verse na sinasabi ng banal na aklat nga magunsa man ang maangko nimo, ang di mo kalimutan apan kapilihan silang kalag. Yan po ang amin naman. May mapapala ka ba kapag ikaw ay mayaman, no? Ma-influensya, powerful, ngunit susunugin ka naman doon sa impyerno? Bakit tinagyan ng Panginoon si Satanas? Sa panahon na siya nagpo-fasting at nag-umpisang mangaral, yun ay preparation ng kanyang pagpangaral, nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Bakit tinagyan niya si Satanas? Kasi hindi mabuti. Ang sabi ni Satanas sa kanya, hindi pagluluhod ka, magsimba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo, yung lahat ng mga hari, ikaw maghahari, no? Sa buong mundo. Ganyan ba kami naman? Ganun yung nangyayari. Kapag vigilant kayo sa mga post ngayon, lalo na sa mga Illuminati, bumibili ang Illuminati ng kaluluwa, no? At nangangako ang Illuminati na walang ibang maging successful sa mundong ito, no? Unless ipagbili mo yung kaluluwa mo. Ibig sabihin ba yung mga successful ngayon, no? Ibinigda nila yung kanilang kaluluwa kay Satanas? Baka hindi naman totoo. Kasi marami namang mga successful. Even the Bible, no? Told us, no? The grace and the blessings, the promise that the people of God would receive. No? So, kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, you will receive blessings. No? So, hindi totoo na lahat ng siguro naging successful ay dahil ibinigay na nila yung kanilang kaluluwa, kasi yan yung claim ng mga Illuminati. At patuloy sila nag-offer ng ibibinta yung kaluluwa sa kanila upang ikaw ay maging successful. Pero pagiging successful mo dito sa sanlibutan, ito ay napakahinang bagay. Napakaliit na bagay. No? Parang malaki para sa iyo kasi ikaw yung namumuna sa mga mahihina din ng mga tao. Mahihina. Kasi tayo ay mahihinang tao. Mahihinang nila lang ng tayo. Nasusunugan tayo. No? Nasasaktan. No? Kaya mahinang nila lang tayo. Ngunit, sa kabila ng kahinaan na ito, may promise ang Diyos na tinatawag natin immortal soul. So, magiging immortal tayo. Magiging immortal tayo. Lahat naman ng tao ngayon ay magiging immortal. Lahat ng tao, makasalanan ka man o hindi ka makasalanan, magiging immortal tayo lahat. Pagdating ng panahon, sa nakatakdang panahon, lahat tayo ay magiging immortal. Pero dalawa ang magiging immortal. Immortal ka, magiging immortal ka dahil makasalanan ka, hindi ka mapunta doon sa langit, mapunta ka doon sa impyerno. Yan po ay tinatawag na eternal damnation. Kasi mayroon kang immortal
soul, no? Pero magsasuffer ka naman doon sa impyerno, sa lake of fire. Ngunit kapag ikaw ay mabuti dito sa sanlibutan ito, no? Hindi man porket mabuti ka, hindi ka na rin maka-experience ng kabutihan dito sa mundo. Hindi ganoon. Marami din ang mga mabubuti na mga mayayaman. Yung ngayon sinasabi natin, sa mga mayayaman na mabubuti, isang hakbang lang langit na. Kasi nagagawa nilang tumulong sa kanilang kapwa, no? Sa magitan ng pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa kanila. No? Yan po mga naman. So, yung mga mabubuti, magkaroon din ng eternal soul or immortal soul. Pero ang kagandahan, mayroong pag-asa. Ibig sabihin may promise na papunta sa langit. Ang langit ay nagsisimbolo ng walang kapantay na kaligayahan. Yung langit po. Yan po. Kapag yung sa liputan, kapag ginagamit yung word na langit, kapag nasisiyahan siya, nakarating ka ba sa langit? Parang ganyan, no? Ibig sabihin, nasiyahan ka ba? Tunay ka ba nasiyahan? Kasi yung langit po ay inuugnay sa lugar na puno ng kasiyahan. Walang pagluha, walang kung anumang paghihinagpis, walang karamdaman, walang pag-alala, lahat nandiyan na. Yan po ang aming. So, kung ikaw ay makamundo, hindi mo tinitingnan yung panahon na ikaw ay, kasi may hangganan tayo sa mundong ibabaw. Kahit ikaw pa ay tanyag, kwartahan, presidente, hari, queen, o anuman dito sa mundo, isa lang ang iisipin mo. Ang buhay ng tao ay may hangganan. No? So, ang pinakataas, no, 120 sinasabi sa Bible. No? Pero, kadalasan ay hindi naman talaga umabot ng 120. Kadalasan ay naglalaro lang sa 60 to 90. Exceptional na yung buhay ni Senator Enrile. Kasi Senator Enrile ay 101 daw. Siya pumanaw 101, no? Nung nakaraang araw, no? Pero bibihira lang po yan, no? Bibihira lang po yan. Bibihira. Sabihin natin, no? Si Senator Enrile ay napakaraming posisyon na hinawakan sa gobyerno. Napakarami, may influensya, makapangyarihan. Alam nyo, kung hindi nyo alam, no, maniwala na lang kayo. No? Kahit sinong presidente, mas makapangyarihan pa si Enrile. Kahit hindi sa presidente, talagang makapangyarihan si Enrile. Yan po mga pinanong. Makapangyarihan. Pero, hindi pa rin siya exempted sa kamatayan.
dumating pa rin sa kanyang kamatayan. Yan yung sinasabi ko. Inulit-ulit natin yung verse na magwan sa man maangkon sa tao ang tibuok kalibutan apan kabutihan siya ka. Yan po mga naman. Hindi ko naman sinasabi na naging powerful si Baby at hindi siya mapuntang langit. Hindi ko sinasabi ganyan. Kasi ang Diyos lamang ang nakakaalam niyan. Pero what if? What if? No? 100 years. 100 years. Di ba wala? What if, no? Hindi siya makapasok sa langit. Pupunta sa impyerno. Yung 100 years, makasubasta ba yun sa kanyang napaka-powerful dito sa mundo? Makasubasta ba yun kapag halimbawa, simba ko lang mo, hindi naman sinasabi natin na yan yung mangyayari. Halimbawa lang ito. Huwag naman na mapunta siya ng impyerno. Sa kanila, mapunta siya ng impyerno. Sa impyerno kasi ay walang katapusan. Wala nang kamatayan at walang katapusan paghihirap doon. Kita nyo? Nakuha nyo ba yan? No? Ano ang gugustuhin mo? Isang daang pamamayagpag na makapangyarihan sa mundong ibabaw? No? Isang daan lang eh. Kaysa walang kumpay, no? Nakaparusahan doon sa impyerno. Maghahanap ka ng kamatayan doon, wala ng kamatayan doon sa impyerno. No? Yan po mga may naman. Kaya, yan ang kinukonsider ko. Diba? Madali lang naman kasi maging powerful eh. Madali lang maging powerful eh. Para sa akin, madali lang eh. Sumipsip ka lang na sumipsip sa mga nasa ano. One day, magiging ikaw na rin ang nasa taas. Gumawa ka ng maging kasabot ka sa mga ganyan. Sa susunod, kapag ikaw na magiging senior, ikaw na rin kasi mawawala yun eh, mamamatay yung mga nauna sa iyo eh. Ikaw ngayon ang isa sa mga powerful na rin. Kasi ikaw yung matanda na at nakakalam sa lahat. Yan po mga ganun lang na kasimple pagka gusto mo yung mga ganyang kamundong bagay. Napakadali lang. Walang kahirap-hirap, hindi ka kailangan mag-aaral ng mga kumano. No? Basta kursunada ka lang. Yan po mga may naman. Pero, ang pagpunta sa langit ay napakalayo sa iyo. Kasi, hindi ka pa namatay, nasa impyerno ka na. Wala ng langit para sa iyo. Yan po mga meron. So, ipagpalit mo ba yung walang katapusan na kabutihan, kasiyahan, no? Kahit pa aabot ka ng 100 at isang tao, di ba? 101 si Senator Enrique, Vladimir Senator Enrique. Kahit pa umabot ka niyan, may hangganan pa rin. At kahit pa namamayagpag ka na napaka-powerful mo, along the way sa buhay mo, napakarami pa rin mga kapighatian yan. Hindi ibig sabihin puro saya. No?
Marami din kapag-hatihan niya. Pero nasa taas ka. Tapos, hanggang dumating yung kamatayan mo, compared doon sa hindi ka ma-influence ng tao, hindi ka sikat na tao, hindi ka powerful, pero pagka namatay ka at hinatulan ka, aba, nakapasok sa, nag-qualify ka doon sa langit. Di ba? Anong mas maganda? Yung tanyag ka dito sa sanlibutan, magagawa mo lahat, pumatay, pagkakuman, tapos pagdating ng yung kamatayan, ikaw hinatulan at inalagay ka sa dagat-dagat ng apoy. Tandaan po natin yan. Yan po mga minamahal. So, ikaw ang mamimili. Kaya sa akin, ito yung pinili ko, ang maglingkod sa ating dakilang Diyos. No? Noon, bali wala ito sa aking puso sa aking isipan, talagang iba ang gusto ko Gusto ko maging powerful sa pamagitan ng pagiging aswang. Gusto ko maging powerful sa pamagitan ng pagiging mangkukulam. Yung sikat na mangkukulam. Na lahat ng tao ay natatakot sa akin. Yan yung pangarap ko Sa totoo lang mga minamahal. Yan yung pangarap ko. Kasi sabi ko, pag-aswang ako, papasok ako sa bangko, papasok ako sa mga ganito. Di ba? O may mga kalaban ako, madali ko lang kasi ganyan yung aking kasi masama ang mundo no? Sabi ko masama ang mundo edi pasamaan lang tayo. Yun yung nasa isip ko noon no? Talagang iba yung nasa isip ko, pero yung mga magulang ko ay napakabuti. No? Napakabuti ng mga magulang ko. Nanain yung kanilang yung kabutihan nila, no? Yung mga araw nila. Nanain ko. So, nagpasalamat ako sa ating dakilang Diyos. Kasi, yan talaga ang gusto ko No? Yan po mga may mga. Pero dahil nanaig ang kabutihan sa aking puso, no? Salamat sa Diyos na hindi ako pinabayaan. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit itsura ng shabu ay hindi ko alam. Kahit sa paghawak ng shabu ay hindi ko pa nagagawa. Kahit matanda na ako ngayon. Hindi ko, kahit na bibigyan niyo ako ng shabu, hindi ko kilala ang shabu. Hindi ko pa nakakita ng shabu. Sa picture lang, sa mga ganyan-ganyan na personal, wala. Hindi ako nakakita niya. Dahil napaka-powerful yung aral ng aking mga magulang. Yan po mga. So, tandaan natin, dahil sa aral, magiging mabuti tayo. Dahil sa salita natin dakilang Diyos na ating pinangaral, nagiging mabuti tayo. Kaya ito yung ating pag-usapan ngayon, huwag kalimutan ang Panginoon. Napaka-importante po ito mga Panginoon. Kasi kapag ang tao ay na-implemensyahan ng kadiliman, nakakalimutan ng Diyos. Kaya sabi ni Prophet Moses, huwag kalimutan ang Panginoon. Ito ang mga isa sa mga huling bilin ni Prophet Moses. Yan po mga. So, umpisa natin sa verse 1. Sundin ninyo mabuti ang lahat ng utos na ibigay ko sa inyo sa araw na ito para mabuhay kayo ng matagal at dumami at makapag
buhay na matagal at pagpaparami sa lahi sa pagitan ng pagsunod sa utos ng ating dakilang Diyos. Alalahanin ninyo kung paano kayo binabayan ng Panginoon sa inyong Diyos, sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Kasi po, totoo naman, ang disyerto ay hindi basta-basta. Napakaraming mga mababangis na mga nakakamatay na mga ahas dyan, no? At iba pang mga hayop. Ginagawa ito upang turuan kayo magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso, kung susundin ninyo ang kanyang mga utos o hindi. No? Kasi nga, binigyan tayo ng pagkilan ng Diyos. Alam naman ng Diyos kung anong iniisip natin. Pero kung paano tayo mag-respond sa mga alituntunin at utos ng Diyos sa tao, yan yung tinitingnan ng Diyos. Ano kaya, no? Ano kaya ang response, no? Ng mga taong ito, no? So ito ba ay susunod sa akin? Ito ba ay magiging mabuti? Yan po mga minamahal. Kaya sabi ni Prophet Moses, sinuko kayo ng Panginoon. Kasi biro mo 40 years, alam nyo kapag ang Egypt papuntang Kanaan, didiretsuhin mo lang yan, hindi naman naabot ng 40 years. Yan po mga minamahal, no? So, maraming dahilan ng Diyos bakit naikot-ikot sila sa ilang. Dahil mayroon lang naka-occupy doon. At hindi pa nila kayang labanan. Kaya pinapadami pa sila, pinapa-strong sila ng Diyos. O pag nagkakila doon, kaya nilang labanan. Kundo, hindi naman talaga silang lumalaban. Ang Diyos naman, pero kung nakita natin yung morality, di ba? Kapag halimbawa, although alam mo na may Diyos gumagabay sa'yo, pero kapag tatlo lang kayo, tapos ang kalaban mo ay 10, siyempre di ba? Out of number kayo. Pag wala kayong inaasahan, wala kayong nakikita sa inyong sarili na mapagpataas ng moral, no? Kahit masasabihin na nandiyan ang Diyos. Kasi, di ba, hindi mo naman makikita ang Diyos eh. Kaya nga sila, pagka lumulusog sila nagkipaglaban, ay kumonsulta muna sila sa propeta. Yan po mga naman. Kaya sa pari, na pinagkatiwalaan ng Diyos. Yan po mga naman. Kasi yung pari noon, yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Yung mga Levita, ang kanya ay Aaron. No? Yan yung pinagkatiwalaan ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na nandiyan lang, alam natin, nandiyan ang Diyos. Pero wala kang takot. Hindi ka natatakot. Kaya, in the sense, mayroon pa rin epekto yung sa moral nila. No? Yung kanilang training, yung kanilang dami. No? Yan po mga minamahal. So kaya, yun yung ginawa ng Diyos. Pinaikot-ikot sila 40 years, no? Upang maihanda sila. Yan po mga minamahal. Ibinabaan niya kayo sa pamagitan ng paggutom sa inyo at pagkatapos binigyan niya kayo ng manna. Isang klase ng pagkain na hindi pa ninyo nagtikman, maging ng inyong mga ninuno mula panahon una. Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. So, ano ba ang gumawa ng mana? Di ba?
salita lang natin Panginoon. Sabi niya, binigyan ko kayo ng pagkain. Yung mana. So yun salita. No? Pinapaniwalaan nila, no? Pinapananampalatayaan nila, nagkatotoo. No? Kaya dito, masasabi natin, no, na dito nagmula yung ang katagang hindi lamang mabubuhay ang tao sa magitan ng tinapay, nabubuhay din sa magitan ng salita. Kasi itong mana ay sa magitan ng salita ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, huwag kang aasa sa lakas mo lang na magkaroon ka ng tinapay upang mabuhay ka, kasi mayroong mas makapangyarihan ang Diyos na pwede kang pagkainin tulad ng mga maya. Hindi sila nagtatanim, pero nakakain sila. No? Hindi sila nag-aani, nakakain sila. Yan po mga minamahal. So, hindi lang nabubuhay ang tao sa magitan ng tinapay, bagkus nabubuhay ang tao sa pamamagitan ng salita ng ating dakilang Diyos. Ang patunay dyan, yung salita ng ating dakilang Diyos na sinasabi niya, bibigyan ko kayo ng mana, kaya yun, naging pagkain, mana. Hindi naman yung tinapay na nakaubalian nilang kakainin na ginagawa nila. No? Upang ano sabi dito? Ginawa ito ng Panginoon para ituro sa inyo na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Sa loob ng 40 taon, hindi naluma ang mga damit ninyo at hindi namaga ang mga paa ninyo sa paglalakbay. Kita nyo? No? Hindi naluma yung damit. Ibig sabihin, hindi na 40 years. Tapos yung suot-suot nila, hindi nagahok, magahok. No? Yan po mga minamahal. At hindi nasugat yung kanilang paa sa kanilang paglalakbay. Yan po mga minamahal. Kasi sila ginabayan ng Diyos at sila pinagpag-ibay. Pina-strong. Dapat ninyong maisip na gaya ng pagdisiplina ng Ama sa kanyang anak, ang Panginoon ay inyong Diyos ay dinidisiplina rin sa inyo. Yan yung palagi natin sinasabi. Kaya sundin ninyo ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos. Mamuhay kayo ayon sa kanyang pamamaraan at igalang ninyo siya. Ito nga mga minamahal, itong verse 6, ito ay napaka-importante na payo ni Prophet Moses sa bayan ng Diyos. At kasama tayo dito kasi bakit tayo kasama? Tayo yung mga lahi na ng Israel. Musugot kang sa dili na nangay dugong na Israelita. Kasi ang dili dugong na Israelita ay dili na panganak na yan ito. Ipawala nila sa Ginoo ng pagpanganak. Kaya sila ay sumiping na sa mga Israelita. Yan po mga memag upang magkaanak. Kasi nga, kung tandaan natin, bakit naging popular si Asherah, God of fertility? Dahil dyan. Kasi yung mga paganism, hindi ginawang baong ng Diyos, hindi nagkakaanak. Kaya nagkaroon sila ng goddess of, yung goddess na si Asherah, goddess of fertility. Yan po mga memang. Kaya tayo, mga lahi na ng mga salita. Suot ka sa dili, lahi ka. Lahat ng tao ngayon sa buong mundo ay lahi na ng mga salita.
Yan po mga minamahal. Kasi kapag hindi sila nagpalahi, hindi sila magkakanak. Kaya mga salita ay gusto-gustong magsamba sa mga Baal at saka Asira, Dagulang, at Baman kasi may sex. Talagang hindi nakukontrol ng mga propeta noon kasi may sex. Nakipagtali kasi yung mga paganism sa mga Israelita kasi hindi na sila magkaanak. Yan po mga minamahal. Sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos sa magandang lupain na may mga sapat